Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa buhay, mararanasan natin tayo'y manghihina. Pero anong dahilan? Dahil ba meron tayong problema? Dahil ba meron tayong hindi kasundo? Dahil ba meron tayong sakit? Isang dahilan, madalas ang ating paghihina, ay nakakalimutan natin ang mabuting dahilan natin para magpatuloy. Remember, the bigger your why, the bigger your strength. If you do not have any why, then why continue? Ang taong may cancer, pwede pa rin gumaling kung may dahilan siya para lumaban. Pero ang taong may lagnat, kung ayaw na niya, baka bukas lang patay na. Sinong makakapagbigay sa'yo ng dahilan? Ikaw? Hindi. Yung gumawa sa'yo, ang Diyos. Kaya naman, bumalik tayo muli sa banal na misa para matanggap natin muli ang kanyang banal na salita. Magbibigay ng kalinawan sa ating mga isip, pagpapalakas sa ating mga kaluluwa. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nanatiling nalilito at di tayo nakinig sa Diyos, hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan, para ikaw ay matagpuan ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano, sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon, ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilalayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuyan ng masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na uhukom. Ganito ang iniisip sa tuwinan niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang, at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit magigpit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isias. Naririto ang lingkod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kong mangungusap. Ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Meron pong isang kwento tungkol sa isang hari. Nalaman po niya ang kanyang katiwala, niloloko pala siya, pinagnanakawan siya. Masakit yun para sa hari. Sabi po ng hari, inalagaan ko siya, pinakain ko siya, pinag-aral ko siya, binigyan ko siya ng isang mataas na posisyon sa aking kaharian. At pagkatapos, lolokohin lang ako. Pagkatapos nanakawan ako, wala siyang utang na loob. Galit na galit po
itong hari. Kaya gusto po niyang ipapatay yung kanyang katiwala. Pero naisip po niya, gusto niyang paglaruan muna yung kanyang katiwala. Kasi kung papatayin niya agad, parang napakabilis naman. Gusto niyang paunti-unting parusahan yung kanyang katiwala. Kaya tinawag po niya yung kanyang katiwala at sinabihan niya, alam ko yung ginagawa mong kalokohan, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Magtutuos tayo, magduduel tayo gamit ang mga espada. At kapag natalo mo ako, patatawarin kita, palalayain kita. Pero kapag natalo kita, mamamatay ka. Kapag natalo mo ako, palalayain kita. Nakangiti po yung hari. May kumpiyansa siya kasi bata pa lang po yung hari. Sanay na po siya sa pakikipaglaban. Marami na po siyang taktika na alam sa digmaan. At marami na rin po siyang napanalunan na labanan. Samantalang yung katiwala po niya, wala pong karanasan. Hindi pa nga po nakahawak ng espada eh. Dumating po yung araw ng labanan. Hawak po ng hari yung espada. At yung kanyang katiwala, nanginginig. Nag-umpisa po silang maglaban. Nanonood lang po ito pong adviser sa may kalayuan. Sa umpisa, kampante po yung hari. Napapaurong pa po niya yung kanyang katiwala. Nasusugat niya yung kanyang kalaban. Pero maya-maya, ilang saglit lang, nagulat po yung hari. Kasi bawat atake niya, nasasalo nung katiwala. Bawat patama niya, naiwasan na nung katiwala. At habang patagal ng patagal yung laban, paunti-unti yung hari, siya na po yung napapaurong sa pag-atake ng kanyang katiwala. Ngayon, yung hari na ang kinabahan. At nang naramdaman na nung hari na pwede po siyang matalo, tinigil niya yung laban. Sabi ng hari, tama na, patatawarin na kita. Sige, malaya ka na, pero huwag ka nang magpapakita sa akin. Umalis ka na. Tuwang-tuwa po yung katiwala. Pagkatapos po ng laban, nagtataka yung hari. Tinanong po niya yung kanyang adviser. Sabi, anong nangyari? Muntikan pa akong matalo. Hindi naman marunong humawak ng espada yung katiwala ko. Bakit bandang huli, muntikan pa akong matalo? Sumagot po yung adviser, sabi niya, mahal na hari, natalo ka dahil para sa'yo yung laban, laro lang. Pero para sa katiwala mo, yung laban, yung buhay niya ang nakataya. Ikaw lumalaban ka para lang manalo, pero siya lumaban siya para mabuhay. At may malaking pagkakaiba yun. Mga kapatid, tandaan niyo po yan. Kapag malaki ang dahilan mo, lumalaki din ang lakas mo. Kapag malinaw ang dahilan mo, nakakayanan mo ang mga hirap mo. Kapag malinaw ang layunin mo, nakakayanan mong magtiis. Kaya nga po, tama yung turo ng pilosopo, si Friedrich Nietzsche. Sabi niya, a man who has a why can bear anyhow. Ang taong may dahilan para mabuhay, kaya niyang tiisin anuman ang paghihirap sa mundong ito. Kapatid, marami po mga tao pagod ngayon. Hindi dahil may sakit sila, hindi dahil meron silang problema. Maraming mga tao ang pagod dahil nawawalan na sila ng dahilan. Amen? Tinanong mo na ba sa iyong sarili, ano ang dahilan ko para mabuhay? Hindi po lakas ang problema mo. Baka ang problema mo, kakulangan sa dahilan. Kaya nga meron po mga tao ang mahirap, pero masaya sila. Meron mga tao may sakit, pero lumalaban sila. Meron mga tao baon sa utang, pero hindi sila sumusuko. Bakit? Dahil meron silang malaki at malinaw na dahilan. Amen? Ito rin po ang nakita natin sa ating nabasang ebanghelyo. Sabi po ng mabuting balita, the Pharisees went out and took counsel against Jesus to put Him to death. Isipin niyo po yun. Merong mga tao na gustong pumatay kay Jesus. Merong mga tao gusto siyang patahimikin. Merong mga tao gustong hadlangan ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pansinin niyo, hindi daw tumigil si Jesus.
Hindi sumuko ang ating Panginoon. Hindi siya nagtampo. Sabi po sa susunod na talata, when Jesus realized this, He withdrew from that place. Many people followed Him and He cured them all. Umalis siya, pero hindi siya huminto sa kanyang misyon. Patuloy pa rin siya sa pagpapagaling. Patuloy pa rin siya sa pagmamahal. Patuloy pa rin siya sa paglilingkod. Bakit? Dahil mas malaki ang kanyang why kesa sa kanyang problema. Imagine niyo po, kung nakalimutan ni Jesus yung dahilan niya bakit siya nabuhay dito sa mundo, sana hindi na gumaling yung mga tao. Sana hindi na niya tinulungan yung mga sumusunod sa kanya. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Malinaw sa ating Panginoon ang kanyang dahilan. Jesus knew His why. That is why we have been saved. At wala pong banta, walang pag-uusig, walang krus, walang kamatayan para makapigil sa Diyos na tulungan niya tayo. Amen? Mga kapatid, ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay hindi po pagkakaroon ng problema. Tandaan niyo po yan. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay kapag nakalimutan mo na bakit ka lumalaban. Kapag nakalimutan mo ng dahilan mo, kahit na humihinga ka, patay ka na. Hindi po ba? Kapag nakalimutan mo ang dahilan mo, susuko ka. Pero kapag naalala mo ang dahilan mo, babangon ka muli kahit na mabigo ka. Kapag gusto mo nang sumuko, kapag nagsasawa ka na, alalahanin mo ang iyong dahilan. Kaya kapag gusto mo nang makipaghiwalay dyan sa iyong asawa, alalahanin mo, bakit mo ba siya minamahal? Kapag gusto mo nang sumuko sa pamilya mo, alalahanin mo bakit ka nagsasakripisyo. Kapag gusto mo nang tumigil sa buhay, alalahanin mo bakit ka pa ginising ng Diyos ngayon. Isipin po natin, maraming mga tao nasa hospital, nananalangin, gusto nilang humabang buhay nila, gusto nilang lumakas, gusto nilang gumaling. Pero ikaw, malusog ka, may pera ka, may ari-arian ka. Pagkatapos, wala ka ng ganang mabuhay. Hindi po ba nakakalungkot yun? Merong mga tao, ibibigay nila ang lahat para mabuhay. Ikaw, binigyan ka ng buhay, binabaliwala mo. My dear friends, do not allow your bad situation to kill your why. Amen? Because your why is bigger than your wounds. Your why is bigger than your failures. Your why can be bigger than your fears. At tandaan niyo po ito, the person who has a reason to live will always have the strength to continue. Bakit ka nahihirapan sa buhay? Marami po mga tao, pag nagdadasal, tinatanong ang Diyos, Lord, bakit ako? Bakit ako naghihirap? Pero alam niyong mas magandang tanong, Panginoon, ano ang dahilan ko para magpatuloy sa gitna ng aking mga paghihirap? Baka hindi niyo po alam ito, si Padre Pio po, nabigyan po ng stigmata sa kamay niya. Ang stigmata po, yan po yung sugat ni Jesus at lumilitaw po sa katawan ng banal. Huwag niyo pong isipin na yung stigmata, yung mga sugat, simpleng gasgas lang po ang mga yan. Hindi po, napakasakit po ng stigmata, ng sugat. Ayon po sa kwento, araw-araw daw si Padre Pio nakakaranas po ng kirot sa kanyang pangangatawan. Meron po mga pagkakataon, dumudugo po, walang tigil yung kanyang mga sugat. May amoy po, mabaho yung kanyang mga sugat. Minsan hirap daw po siyang matulog. Minsan hirap po siyang maglakad. Minsan hindi po siya makagalaw. Isipin niyo po kung gaano kasakit pag ikaw may sugat ka. Pero siya, ininda po niya yung mga sugat na yun for 50 years. 50 years, nagtitiis siya. Pero bakit nagpatuloy siya? Bakit hindi siya sumuko? Kasi malinaw sa kanya yung dahilan. Bakit binigyan siya ng mga sugat na kamukha ni Kristo? Malinaw sa kanya ang dahilan
Nabuhay siya hindi para sa kanyang sarili. Nabuhay siya para sa iba. Ginamit niya ang mga sugat na yon para basbasan ang napakaraming tao, lalong-lalo na yung mga may sakit. Ang layunin niya, isa lang po, ay ang iligtas ang mga kaluluwa ng mga tao. Kaya bawat sugat ay nagkakaroon po ng kahulugan. Bawat luha nagkakaroon po ng kabuluhan. Bawat sakripisyo ay nagiging panalangin kapag alam natin at malinaw sa atin ano ang dahilan ng ating buhay. Mga kapatid, napakahalagang aral po ito. Huwag nating kakalimutan. Kaya nga mga kapatid, kapag wala kang dahilan, maghihirap ka. Makikita mo yung problema mo, parusa. Kapag wala kang dahilan, mabubuhay ka sa impyerno. Pag wala kang layunin, makikita mo na ang lahat ay pabigat. Kaya tigilan po nating itanong, bakit ako naghihirap? Sa halip, tanong natin sa ating sarili, paano ko kaya magagamit ang mga paghihirap na ito para sa aking ikabubuti at para sa ikabubuti ng aking mga minamahal? Hari nawa, matuklasan niyo po ang layunin ng Diyos para sa inyo. Para kahit na gaano kasakit, kahirap ang iyong pinagdadaanan, malalampasan mo yan at hindi ka susuko. Itong ating ipagdasal sa banal na misa, sabihin natin, Panginoon, ipaalala mo sa akin anong dahilan ng aking buhay at dito sana ako humugot ng lakas hanggang marating ko ang buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Pumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama, siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal, maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sagitin at palayain.
kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niya sundin ang loob mo at kamti ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisin niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Tawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray, pray for us. Muli po, mga kapatid, tandaan niyo, ang pinakatrahedya ng buhay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming problema. Ang pinakatrahedya ng buhay ay kapag hindi malinaw sa iyo ang dahilan mo bakit nabubuhay ka pa. Because the bigger your why, the bigger your strength to face any problem. Mas malaki ang dahilan mo, mas malaki ang lakas mo para malampasan mo anuman ang pagsubok ng buhay. At kapag malinaw sa iyo ano ang dahilan mo, doon ka magiging masaya. Tanungin ko po kayo, anong mararamdaman mo kung yung iPad mo, nakita mo, kinuha nung katulong niyo, kasama niyo sa bahay, ginamit niyang chopping board? Diba? Masasyak ka, magagalit ka. Diba? May mamahalin kang pantalon, no? Levi's, Girbo. Pagkatapos nakita mo yung lola mo, no, pinagpupunit-punit, pinaggugupit-gupit, ginawang basahan. Diba? Masyak ka, magagalit ka. Kasi hindi ginawa yun para maging basahan. Hindi ginawa yung iPad para maging chopping board. Di po ba? Bakit ka nalulungkot? Kasi nabubuhay ka hindi ayon doon sa dahilan bakit ginawa ka ng Diyos. When you are living in your purpose, then you will be free and happy. Yung buhay mo nasasayang kasi hindi malinaw sa'yo anong dahilan mo. Ikaw ay nagsasayang ng langkas dito sa mundo. Di po ba? Life is short. Please discover your purpose. You do not make your purpose. You discover your purpose. Saan mo nalalaman yan? Sa Diyos. At malalaman mo lang yan sa pamagitan ng pananalangin. So go back to prayer. Ask the Lord, not why am I suffering? Why do I have a lot of problems? Hindi po tamang tanong yun. Kasi habang buhay tayo, meron tayong problema. Amen? Nag-aaral ka, hindi ka nag-aral. Nag-asawa ka, hindi ka nag-asawa. Nandito ka sa Pilipinas, nasa abroad ka. Kahit nasan ka pang lupalop, meron at merong problema. Pero ang pinakatanong, ano ang gagawin ko sa buhay na ito? Kahit na merong mga problema at suliranin, paano ko magagamit ang mga problema na ito para mapabuti ang aking kaluluwa at para mapabuti ko ang ibang tao? Only God, through His Spirit, can enlighten you. So, for our assignment for today, ask that question. Lord, anong dahilan? Why? Please say it to me. Whisper it to me. Panghawakan mo ang dahilan na yon, lalakas ka, sasaya ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.